Hello guys, ngayong hapon ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-install ng Windows 10 OS sa inyo pong mga laptop o kung meron kayong laptop or kaya desktop. Halos the same principle lang naman yan. It's either laptop or kaya desktop ang meron kayo sa inyong mga bahay, kaya sa trabaho, sa office. So ngayon ay ang ating gagamitin ay USB flash drive na kung saan ay meron ginawa nating bootable para gamitin natin sa pag-install ng bago o kaya fresh OS na Windows 10. So sa ngayon kasi karamihan ay flash drive na ang ginagamit para mag-install ng fresh Windows 10 or kaya anumang OS ang gamit ninyo. So may mga pamamaraan siguro sa sunod ay ipapakita o ituturo ko sa inyo paano gawin ang flash drive na bootable na pwede na inyong magamit sa pag-install ng inyo pong mga laptop o kaya kung kayo man ay mag-upgrade ng inyo pong mga laptop. Okay, sa ngayon ay ang akin pong gagamitin ay Asus. Ang gagawin natin ay i-off muna natin, restart muna natin ang ating pong laptop at narito nakasalpak na yung ating pong flash drive. So i-off muna natin, naka-restart na, tapos papasok tayo sa BIOS sa pamagitan ng pag-reboot ng ating pong laptop. So pinindot ko yung escape sa Asus. Nakadepende kasi sa kung anong model ang iyong laptop kaya desktop para ikaw ay makapasok sa BIOS ng iyong pong computer. Then sa iba-iba kasi minsan may F1, may F2, depende sa model. Meron delete, meron escape. So katulad ito yung isa sa escape. So ngayon narito na tayo. So papasok tayo ngayon dito sa Enter Setup. Okay. And makikita natin ito yung sinasabi nating BIOS ng ating pong computer. Okay, so set up natin, punta tayo dito sa boot priority. Okay, so naka-highlight naman kulay puti yung font. Okay, so makikita natin dito sa sitwasyon nito ang boot priority niya ay yung dito Hitachi. Yan ay yung ating pong hard disk. Then yung boot option number 2 UEFI SanDisk, din yung ating pong flash drive. Pero hindi muna tayo pupunta dyan, dito muna tayo sa hard disk, hard drive boot priorities. Dito nakalagay ay BBS priorities. Then enter natin yan para lumabas ang option. So sa option number 1, ayan nga yung setup kanina nakalagay. So punta tayo sa ating pong i-enter lang natin yan para pili tayo kung ano magiging boot option number 1 natin. So sa kalagayan natin, gusto natin mag-install ng bagong OS. So since ang ating fresh OS ay nasa flash drive, so ang tatak na aking flash drive ay SanDisk. So pupunta tayo sa SanDisk. So enter natin para yung SanDisk na yan, itong boot option number 2 ay mapunta siya sa boot number 1. Okay, so enter lang natin yan. Ayan, nagpalit na siya. So pagkatapos nyan, ay okay na yan. Then pindutin natin ang F10 para i-save yung configuration para pag na-restart natin, automatic magbo-boot siya sa ating pong flash drive at hindi doon sa hard disk. Okay, so enter natin yes. Okay, so magre-reboot siya. Then pag-reboot niyan, okay, hintayin natin.
Okay. So, okay. Okay. Ayan. Ayan, hintayin na lang natin para siya ay mag-sit up. Lulod na siya. Okay. So, katulad ng sinabi ko kanina sa pagpasok sa BIOS, pag nag-start tayo, i-on natin ating computer, ay iba-ibang case ang pinipindot niyan, depende sa kung anong model ang gamit mong laptop or kaya hard tawag dito, desktop. Ayan, hinihintay natin siya mag-loading. Okay, hinahanap niya ang distribution file. Ayan, nag-start na siya mag-sit up. So hihintayin na lang natin siya. May mga instruction naman dyan, susundin lang na natin. So kung makakabisado nito, madali lang, hindi na kayo malilito, dire-diretso lang ang sit up po natin. So sa kalagayan na yan ay sinisit up natin o kaya ini-install natin ang Fresh Windows OS sa ating pong laptop. Itong laptop na ito na hawak natin ngayon ay medyo old model kasi Intel Atom lang siya. Ito yung mga netbook karamihan ay Intel Atom ang kanya pong CPU. So pag sinabi natin CPU kasi iyon yung Central Processing Unit, kumbaga sa tao, yun yung pinakautak niya. Diyan iniimbak yung program para siya ay gumana. Lahat ng command ay manggagaling doon sa CPU para ang ating computer ay mag-function. So ayan, so mamimili tayo. Ito ang lumabas, mamimili tayo ng language. So dito English United States, okay na yan. Tapos keyboard US, time currency. So ito lang papalitan natin. So since nasa Pilipinas tayo, kung ikaw ay nasa Pilipinas at dito mo sa Pilipinas gagamitin para maging tama yung iyong ang iyong oras, ay punta ka sa Pilipinas, syempre Philippines. Okay, tapos click lang natin ang next. Okay, so dito ay humihingi siya ng product key para mamaya sa activation. So kung wala kang product key na tinatawag, ay skip mo, diretso ka na sa pag-install. Ngayon at ipasok mo lang yung product key mo after na ng installation ng OS. So sa kalagayan ko, wala akong product key na hawak dito. So nakalimutan kong dalhin. So, naroon sa aking lagayan. So skip muna natin. Pero kung meron ka, pwede mong i-enter na agad para pag maya pagkatapos natin install, diretso ka na online, activate na lang. Okay, so skip muna natin para diretso na tayo sa installation. Okay, so dito sa ating pong screen, makikita natin dito may ibang version ng OS. Windows 10 ang nariyan. Merong Windows 10 Home Pro, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Enterprise, tapos meron naman siyang activated. Okay, so anong purpose nito? Bakit iba-iba siya? So makikita natin dito
nakalagay dito sa bandang kanan, nakalagay siya times 86. So ang ibig sabihin nito, katumbas ito ng 32-bit. Tapos dito naman ay 64 times 64, katumbas naman ito ng 64-bit. So depende sa laptop mo o computer mo kung ilang bit ang iyo pong system. So katulad nito, ang akin ay 32-bit siya. So ang i-install natin ay siyempre 32-bit, kasi pag hindi mag-fail tayo dahil hindi siya compatible. So ang install natin ay Windows 10 Pro. Okay, so yan, pipindutin natin, then next, kasi 32-bit lang tayo, times 86 yung ating pong install sa ating pong laptop. Ayan. So hintayin na lang natin, medyo mabagal lang ito kasi okay, yan. So accept lang natin kasi hindi naka-highlight yung next dito, kasi kinakailangan mong i-accept, kasi pag hindi mo ito chinikan, ibig sabihin dinecline mo, hindi magtutuloy yung ating pong installation. Kinakailangan mo siyang i-accept. Okay, so tuloy tayo, next. Okay, nakalagay dito upgrade, tapos dito naman custom. So since hindi naman tayo mag-upgrade, ay dito tayo sa custom installation. Kasi pag upgrade ay meron ka ng existing Windows na naka-install sa iyong computer, i-upgrade mo lang siya, tapos ang sistema naman iba yon. Siguro sa sunod nating video ay atin ituturo sa inyo kung paano mag-upgrade ng ating pong computer, o kaya paano mag-downgrade ng ating pong mga computer. So dito tayo sa custom tuloy, custom installation. Okay, so narito guys, nakikita natin dito may mga partition na siya, kasi itong laptop na ito ay mayroon na siyang OS, may sarili na siyang OS. So ginamit natin ito para installan panibago. So ang gagawin natin, so ipagpalagay lang natin corrupted siya, may mga files pa sa loob. So ay kailangan mo, para walang maging problema, kinakailangan natin i-delete yung mga partition. So wag tayo mag-alala, kasi mamaya may mga pamamaraan naman tayo. After nito ay tuturo ko sa inyo kung paano gagana yung computer kahit na i-delete mo yung mga files na narin. Ngayon kung may mga files kayo na importante sa inyo doon sa inyong laptop, kung halimbawa hindi may dati ng installation yan, kaya lang nagkaroon nga ng problema yung OS niya, minsan hindi na mabuksan o kaya na-corrupted na. So mamaya ituturo ko sa inyo para yung mga files ninyo ay hindi mawala kung saan nyo i-store. Okay, so may pamamaraan din yan ng partition. Okay, so i-delete muna natin doon sa kalagayan na ito. So mamaya babalikan natin yung sinasabi ko sa inyo. Delete muna natin itong partition na ito. So itong system na ito pwede nyo nang hindi galawin. Kaya lang sa gagawin natin ngayon, lahat ay i-delete natin. At create tayo ng bagong partition. Kasi minsan dyan sa system na yan, nariyan yung mga nariyan yung tawag dito, nariyan yung mga software na iba na madidelete pagka yung ginalaw yung partition na yan. Dito tayo sa partition number 1. Okay, delete natin. Okay, tapos niyan, ayan, ito naman delete natin, kasi nga gusto natin linisin yung whole drive niya. Okay, so ito, katulad nito, ang ating pong hard disk ay siya 320 gig. Kaya lang sa kalagayan ngayon, hindi na siya umabot, wala pang 300 gig na nag-appear dito. So mostly naman ay nagagamit na ng system, naka-allocate na. Kaya minsan naman
may problema na talaga yung partition niya. Kaya nga iba minsan inaayos yung hard disk. So, sa kalagayan nito, hindi na talaga yung 320 ang available sa kanya, kundi 298.1 gig na lang. Okay, di bale, so di na masyadong importante yan. Okay, so gagawin natin, i-create tayo ng bagong partition. So pindutin natin yung new. Tapos since i-create tayo ng bagong partition, para sa akin lalo na ito sa kanyang ito medyo malaki-laki naman yan, kung ilang gig yung kanyang allocation. So pwede nating hatiin. So ano na lang natin ito guys, papartihin na lang natin ng dalawa. So kaya sa inyong mga computer, titingnan natin, pag pinindot natin yung PC ay makikita natin na meron dyang disk C at saka disk D. So yun yung partition niya. So dito ngayon ay hahatiin natin yan. Okay, so sa disk C, primary partition, ay mag-ano tayo, kikreate tayo ng partition niya. Gawin natin 200 gig yung partition natin sa C o kaya primary partition. Okay, so gawin natin 200,000. Okay, ibig sabihin yan ay 200 gig. Then apply. Okay, so okay lang. Okay, hintayin lang natin. Okay, so 200 gig yung ating create na partition, pero dito lumabas ay 194.8. So paano nangyari? So nangyari yan kasi nga nag-create siya ng system reserve. So kumuha siya at narito yung system reserve niya, yung katulad ng binura natin kanina. Kaya ito na lang ang natira. Kumain siya ng almost 5 gig. Okay, so ganun talaga, para automatic yung nagki-create siya ng system reserve. Tapos dito tayo sa unallocated space. Okay, so i-create naman natin siya para maging partition number 2. So since hindi na tayo mag-create pa ng another partition, dalawa lang gagawin natin. Okay, lahat na yan ay kukunin natin. So apply na lang natin. Ayan. Okay, so kita natin dalawang partition na siya. Ito ay partition number 2, ito naman partition number 3. So itong nasa taas ay system reserve. So ang gagawin natin para malinis talaga yung ating installation, dito pa lang ay po-format na natin para kung ano mang meron nandyan ay, pero since binura natin wala nang laman yan, pero para sa akin ay mas maganda i-format pa rin natin para walang problema. Okay, so okay, hintayin na lang natin. Ayan, medyo may kabagalan lang po yung ating netbook. Ayan, okay na siya. So ready for installation na yan. Pero balikan muna natin itong partition number 3, i-format din natin siya. Okay, ayan. So habang pino-format siya, hintayin natin. Okay, ayan, so successful yung pagpo-format natin. Then i-install natin yung ating OS, Windows 10 Pro 32-bit dito sa partition number 2. Okay, so mamaya papaliwanag ko sa inyo ano bang purpose ng partition number 3, bakit kinakailangan pa siyang may partition number 3. Okay, mamaya siguro ay papaliwanag natin, babalikan natin ito mamaya. Okay, so diretso na tayo sa installation ng ating pong OS. Next. Okay, so huwag ninyong kalilimutan o i-highlight kung saan ninyo i-install
yung inyo pong OS sa atin. Sa atin pong ginawa ngayon ay dito sa partition number 2. May iba naman ginagawa nila dito sa partition number 3. Pero since ang primary na gamit talaga natin automatic, na pag nag-install tayo ng ibang application, doon mapupunta automatic yun doon kaya dapat doon tayo sa mas mataas na allocation since nandito yung ating OS i-install. Okay, so sa ganang atin ngayon sa partition number 2 tayo, so dito natin i-install yung ating pong OS. Okay, so next. Okay, so hintayin na lang natin tapos magbasa, install. So habang kinaka-copy yung Windows, okay, so start siya, getting files ready for installation. So ibig sabihin yan, kumbaga nire-write na yon sa hard disk yung ating pong OS. Hintayin lang natin hanggang 100% kompleto. Then na-install na yung mga features niyan, install yung updates. So tapos hanggang sa matapos niyan, magre-reboot yan, o kaya habang sa kalagitnaan magre-reboot yan. Okay, so wag lang kayong magtaka bakit siya namatay bigla. So nagre-reboot talaga yan habang siya ay nag-install, at hindi lang isang beses siya at maraming beses pa yun mag-reboot. So importante lang guys, para sa tip kayo ay ginawa ninyo ito, para ang inyong laptop ay o kaya computer ay maging successful ang inyo pong pag-install ng OS. Importante una yung battery ninyo ay walang problema. So ibig sabihin hindi madali malubat. Sa akin naman katulad nito ngayon, madali kasing malubat yung ating pong battery dito. So nakasaksak lang yung ating pong charger. So para hindi siya mamatay habang ini-install natin. Yun ang importante dito. Although magre-reboot siya mamaya, pero hindi dahil sa nawalan ng power, kundi not normal yon na gre-reboot talaga siya habang siya ay nag-i-install. Okay, so kikita natin dito nasa 3% pa lang siya sa kanya pong pag-i-install. Okay, so hintayin na lang natin, medyo may katagalan lang kasi depende ang bilis niyan sa inyo pong ayan guys, malapit na. So nasa installing updates na tayo. Tapos niyan, magre-reboot po yung ating pong computer. So hintayin na lang natin, sandali na lang yan. So katulad ng sinabi ko kanina, ay nakadepende ang bilis ng ating pong installation sa bilis naman ng ating pong computer. Kung mas mataas yung ating pong RAM, mas mabilis siyang magbasa, kaya mas mabilis ma-install yung ating pong OS sa ating pong mga computer. Okay, so pagka nag-install tayo ng OS, kinakailangan natin ng patience. Pero mas mapalad tayo ngayon kasi nung unang mga na hindi pa ganun ka high-tech, lalong lalo na Windows, kung hindi ako nagkakamali, Windows 97, talagang halos maghapon mo i-install yung OS dahil may mga command na ginagamit doon. Pero ngayon ay mabilis na po tayo, lalo na ngayon pa-high-tech ng pa-high-tech yung ating po mga gadget, ating mga laptop, computers, desktop. So mas mabilis ay saglit na lang yung ating pong installation. So actually yung sa pag-install ng Windows 97 ay medyo nakalimutan ko na. Nasanay na tayo dito sa ganitong system ng mga computer ngayon. Medyo mabilis na yung kanyang installation process. Ayan, so i-update natin. Okay.
tuloy-tuloy lang po tayo. Hintayin lang natin siya mamaya na mag-reboot yung ating pong computer. Yes, that. Finishing up. Ayan. So, restarting in 6 seconds. Okay, so pwede rin natin na pindutin yung restart now para diretso na sa restart. Ayan. So, continuous pa rin yan na mag-install. Okay. So, dapat na ano natin ito. Okay. So, katulad niyan guys, pag nag-restart siya, since naka-manual siya, ang boot process niya ay doon siya sa flash drive. Ang boot priority ay ano tayo ulit. So, reboot natin, restart muli natin ating mga ating computer. Then, kasi pagka ituloy natin, babalik tayo sa installation ulit. So, dapat i-reboot natin yung ating pong laptop. Nalimutan kong dapat balik tayo doon sa ating pong BIOS para palitan natin yung boot priority. Pero sa iba namang mga laptop ay kahit hindi na, so continuous ang pagre-reboot niyan doon sa hard disk na. So kasi nag-i-install siya. Pero sa ganito, medyo ano pa siya, hindi ganun ka high-tech, ay kailangan palitan natin yung ating pong okay. So sabi tayo. Okay. Reboot tayo. So minsan may encounter mo yung ganong problema, ba't hindi siya nagtuloy-tuloy. Minsan kasi doon sa BIOS, kinakailangan mong ibalik yung default. So, pero may mga, lalo na yung mga bagong laptop ngayon, ay hindi mo na kinakailangan pang enter ulit yung boot priority sa doon sa BIOS, kasi automatic na siya since itong ating ginawang pattern ngayon sa installation, medyo luma na, old PC na ito. Okay, ayan. So nag-restart siya ng process. Dapat reboot na siya tapos tuloy-tuloy na lang So lang natin ito. So, kasi minsan may encounter niyo talaga. So ituloy na lang natin kasi pagka kayo ay nag-install ay maaring may encounter niyo itong ganitong problema. At least aware kayo. Hindi na dapat ulitin kasi magpapanibago ka na naman ng setup. Okay, so i-skip na lang natin ito. So i-reboot natin yung ating computer mamaya. Ayan, so nagbabasa pa siya, kaya medyo mabagal siya kasi mabagal yung ating processor, yung ating RAM.
So sila yung may kinalaman dito sa pagbabasa. Mabagal makapick up pagka medyo may kalumaan. Biro lang. Ayan, hintayin lang natin. Okay, so i-close natin ito. Okay, kasi hindi tayo magpapanibagong setup, so kinakailangan siyang i-reboot. Okay, so balik tayo doon sa ating pong OS. Papasok tayo sa BIOS. Kaya kailangan nating i-manual. Balik tayo ulit sa setup, then dito tayo sa boot, at then drive. Okay, boot priorities. Okay, so palitan natin yung ating pong okay. So okay, balik na. Kaya naman pag pumasok tayo doon, pindutin lang natin F10, so load uli yung F9 I mean, para i-load yung default. Okay, kung hindi niyo matandaan kung saan, so i-load lang yung default niya. F9 na lang ang pipindutin para then save. Exit na yun, tapos magre-reboot ang yung laptop o kaya computer, desktop man o anumang gamit ninyo na computer. Okay, yan na. So continuous yung setup. Ganyan dapat ang nangyari after na mag-reboot siya. Kaya lang nag-ulit tayo kasi nalimutan kong ibalik doon sa default yung kanyang BIOS priorities sa pagbubuot ng OS niya. So kung may encounter nyo yung ganon, so ganon lang gawin niyo, i-reboot nyo ulit at balik kayo doon sa manual na lang, i-load yung default ng kanyang BIOS para tuloy-tuloy na yung pag-reboot niya, ay tuloy-tuloy yung setup. Pero may mga computer na hindi na siya kinakailangan ibalik yung mga na nagtutuloy na talaga siya na setup kasi panibagong kumbaga ina-adapt niya na. Okay, hintayin na lang natin. Wag lang kayong may init, ganun talaga. Pag medyo mabagal yung ating pong gamit na laptop ay okay, computer, kinakailangan ng patience dito. Ayan, so tuloy na yung setup natin. Ayan, so kunting na lang pag bukas nyan ay kunting bagay na lang, tuloy-tuloy na yung ating pong installation. Ayan, getting devices ready. So kina-configure na lang yan yung mga driver nyan, so para maging ready na sa yan guys, 50%, 59%. Hintayin nyo na lang na matapos. Kung meron pa mang i-input dyan, katulad kung sinong gagamit, user ng computer, mamaya may instruction naman dyan. So antabayan lang natin. Start ulit yung ating computer. Tayin lang natin tapos siya
na mag-reboot, bumalik ulit ng ating system. So normal lang yun guys, ilang beses siya mag-reboot habang kayo ay nag-i-install ng inyong mga OS, kahit anong OS yung installin nyo. So normal yan na nagre-reboot yung computer. Okay, so nasa configuration process yung ating pong computer. Ayan, malapit na. Nakailang malapit na, ano. Okay, so ayan na siya guys. So katulad nyan, hihingi na siya ng product key, kasi kanina matatanda natin hindi tayo nag-enter ng product key. So kung wala ka pang product key, so ang gawin natin, dito tayo sa do this later. Okay, so since wala pa nga tayong okay, dito naman ay pwede kang mag-connect sa pong wifi kung meron kang wifi, pero sa ganito sitwasyon ay skip na lang muna natin. Okay, so use express settings. Okay, para tuloy-tuloy na yung ating pong pag-install. So kunting bagay na lang yan na natitira para talaga matapos yung ating pong pag-install. Ngayon kung gusto mo na ang computer mo ay kumpleto, pati yung driver ay at saka software na pinakailangan niya sa OS ay ma-install na wala doon sa installation OS mo, ay pwede kang dumiretso doon kanina, di ba? Mayroong connect mo siya sa online. So kailang hihingian ka kasi ng product key, dapat na so install yun. So wala namang problema doon, mag-install ng update yon kung anong kinakailangan ng iyong laptop o kaya computer. Okay, so dito tayo ngayon, create an account for this PC kung sinong gagamit. So yun yung ilalagay mo dito. So katulad, ilagay ko na lang dito art. Okay, tapos gagawa ka ng iyo pong password. So enter natin yung ating pong password na desired kung ano. So okay, tapos re-enter natin. So kung gusto mo pasamantala mo ng password na ilalagay mo, walang problema, pero pwede mo siyang baguhin sa settings kung gusto mong baguhin yung iyong pong laptop. Okay, kasi tulad ano ka lang kung anong hint ng iyong pong password in case na ikaw ay makalimot o malimutan mo. So ano yung hint na word na pwede mong gamitin para mas madali mong maalala o maalala mo yung password na ginamit. Okay, so then next.
So, okay. So, almost done na tayo. So, konting bagay na lang. Halos kompleto na yung ating pong OS installation. Okay, so kina-configure na lang yan yung computer pag nasa ganong state na tayo. So, yan na makita mo sa screen ng iyong pong computer. Ibig sabihin yan, almost ready to go ka na. Kino-configure na lang yan mga application. Taking care of few things. Okay. Si computer na ang bahala. Ginagawa niya na yung kaya niyang gawin para maging hands-free ka. Para tapusin yung installation ng OS ng iyong computer. Okay, so guys, habang hinihintay natin kayo ay nag-install, lalo na kung mga baguhan kayo, minsan makaka-encounter kayo ng problema. So, huwag kayong matakot. So, minsan ay may mga bagay talagang matutunan tayo sa mga, minsan masasabi natin hindi mo naman pagkakamali. Meron lang problema sa system ng iyong computer. So minsan na-encounter natin yan kung kayo baguhan. Ako nung ako nag-install ng OS ay siyempre trial and error. So sa mga baguhan, huwag kayong matakot. Trial and error, nangyayari talaga yan. Pero hindi naman masisira ang iyong computer dahil sa nagkamali ka. So, reinstall lang kung anong process. So, minsan pinag-aaralan, minsan may mga ideas ka na makukuha. Depende na rin sa model at depende na rin sa brand ng iyong computer. So, may mga iba-ibang minsan process depende sa BIOS ng iyong computer. Ayan guys. So, almost ready na tayo. Ayan. So, tapos na yung ating pong installation. So, kikita natin dito. So, wala pang So, ngayon, kung gusto mo itong baguhin, yung setup ng iyong screen, so, gusto mong paliitin ito dahil medyo nalakihan ka. So, depende yan din sa display settings ng iyong pong computer. So hindi mo yan siya mababago hanggat hindi pa activated ang iyo pong computer. So katulad niyan. So hindi siya pa siya tawag dito. Hindi pa siya naka-highlight kaya hindi mo siya mababago. Kinakailangan mo i-activate yung iyo pong computer. So dito na lang tayo sa sa desktop yung ating mga apps. Okay, so refresh muna natin. So view, then sa icons. So gusto mong palitin yan, dito ka sa small icon. So yan, so makikita natin bigla siyang lumiit kasi small icon siya ating ginamit. Okay, so right click mo lang yung mouse o kaya dito sa ating pong pad, right click, tapos itong lalabas. Yan, kita natin small icon. Kanina naka medium icon siya kaya medyo malaki. Pag ni-large mo na, syempre mas malaki. Then kung gusto mo automatic ina-arrange yung icon, so pindutin mo lang itong auto arrange. Okay, so kasunod mo pag view mo ulit. Okay,
So naka-check na siya. Okay, so ano na siya. Then sort, kung may mga ano ka dyan, pwede mo i-search siya. Okay, so since dito folder pa lang, wala pa siyang office, kaya wala pang lumalabas dito pag bino mo siya dito. Pag meron na yan, so lalabas yan dito, Word, Excel, PowerPoint, mga ganyan. So ano na yan pag may right mo. Okay, so puntahan natin dito. Ito yung ating pong mga apps. Okay, so sa settings, pupunta tayo dito sa Windows System. So pwede mong ilabas itong control panel mo dito sa pin to start para nalabas dito in case kailangan mo access, madali na, hindi ka na mag scroll pa banda rito. Then ilabas mo rin ito, this PC, kasi minsan ginagamit natin yan sa pag-access ng ating pong mga flash drive. Okay, pin to start. Okay, so dito sabi ko, di ba 32-bit yung ating pong system. So dito makikita natin yan. So itong this PC, right click mo lang siya. So punta ka dito sa properties at makikita mo na yung system ng iyo pong computer. So tulad ng sinabi kanina, Intel Atom lang yung ating CPU, into 600. Tapos yung naka-install na RAM, kaya mabagal, 100 gig lang, di ba? Then ng system type, 32-bit operating system, yung ating in-install is 32-bit. Tapos yung base processor natin, yung ating pong processor is 86. So ibig sabihin yan 32-bit. So hindi siya 64. Okay, so yan. Yun yung mga importante bagay dito ang titingnan natin. Ngayon, ito, kung titingnan, mapupunan natin dito sa bandang baba. Okay, Windows activation. Connect to the internet to activate Windows. So ibig sabihin hindi pa naka-activate yung ating pong OS kasi hindi pa nga natin nilagyan ng product key. So yun. So kaya dito, para mapagana mo siya, para malagyan natin ng product key, pupunta ka dito sa okay, dito maya. So dito tayo pupunta, Windows activation. Yan. So okay, so para i-activate yan, since wala pa tayong activation key na ginamit, punta ka dito, change product key. Okay, so yes, so lalabas yan. Okay, so enter mo na yung product key mo, then activate mo na. Tapos tinype mo na yan. Okay, so automatic naman yung dash niyan. Bale, ilang character yan. Okay, so pag tama yung product key na in-enter mo, ay kusa na yan, mag-ano siya, kung naka-connected ka sa computer, automatic yun. So mag-activate na yan. Okay, so yan lang. Okay, thanks guys for watching. Sana ay nakatulong tayo doon, lalong-lalo na doon sa mga baguhan na gustong matuto na mag-install ng kanya pong OS sa kanya pong computer. Okay guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-like at mag-comment sa baba para sa kung anong gusto ninyo na gawin nating video sa susunod na pagkakataon. Okay. Thanks guys, God bless.